Hilam na sa luha ang mga mata ni Catherine. Hindi niya alam kung saan niya ibabaling ang kanyang sakit na nadarama. Habang tumatagal, nanghihina na siya. Napapasalampak na sa lupa. Hindi niya akalaing magtatalo sila ngayon ng kanyang kasintahang si Jacob. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan na humantong sa pagkakadiscover nito sa kanyang tunay na katauhan. Maging ang ate nitong si Sabrina nakipagtalo na din at sinabunutan pa siya. Tumingala siya at muling tumayo. Hinarap niya sina Sabrina at Jacob. Utang na loob, Ate Sab! Huwag mo akong sasaktan! Hindi ko naman kinustong maging ganito! Huwag mo akong dramahang hayop ka, ha? Maloloko! Sinungaling! Muli siyang nilapitan ni Sabrina. Sa unay tila naaawa, ngunit bigla na lang siyang ginawaran ng malakas na sampal. Ate, wag! Nasasaktan ako! Huwag mo akong tatawaging ate! Hindi kita kadugo! Dapat lang nahiwalayin ka ni Jacob dahil may lahi kang aswang! Dapat nga sa'yo, pinapatay! Walang nagawa si Jacob para pigilan ang kanyang ate. Para sa kanya, sapat na ang ginawa ng kapatid para magising si Catherine sa kahibangan nito. Lumapit siya kay Kat at kinausap ito. Tama si Ate Sab. Kat, hindi tayo nababagay para sa isa't isa. Tao ko. Ikaw, hindi ko maintindihan kung anong klaseng nilalang ka. Nakakadiri ka, Kat. Nakakasuklam ka. Maniwala ka, Jacob. Hindi ko ginustong maging ganito. Pero hindi naman ako masama. Dahil sa narinig, nanlisik ang mga mata ni Jacob. Hinigit ang kanyang braso at masama siyang tiningnan. Sinungaling! Nilantakan mo na nga ang nakita kong manok, hindi ba? Nakakadiri ka. Isa kang halimaw. Marumi ka pa sa kulungan ng baboy. Nakasusulasok ang iyong pagkatao. Hindi totoo yan! Alam mong hindi ako halimaw! Biglang lumapit si Sabrina at tinulak si Catherine na bumagsak naman sa lupa. Sa halip na maawa, pinagmasdan pa ni Jacob nang may pagkasuklam ang babaeng dati niyang minamahal. Kahit kailan, hindi na ako magtitiwala pa sa mga babaeng kagaya mo. Kahit kailan, hindi na ako magtitiwala pa sa mga babaeng kagaya mo. Manluloko ka at isang kampon ng dyablo. Kung alam ko lang noon pa na hindi ka pala isang normal na tao, sana hindi na lang kita niligawan. Sana lang hindi na kita minahal. Tama lang yung ginawa mo, Jacob. Abay, napakahayop talaga ng babaeng yan. Huwag, maawa ka sa akin. Huwag na kasi tayong umabot pa sa ganito. Gaga! Umabot na nga kayo, hindi ba? At kasalanan mo yon, aswang! Pakiwari ni Catherine, mas lalo siyang nanliit sa kanyang sarili kapag pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang lihim na pagkatao. Ang kanyang katauhan ay kay tagal niya ng binabalak na kalimutan. Huwag mo naman akong ganituhin, Jacob. Hindi ko kagustuhan na maging isang aswang. Talaga? Pero kagustuhan mo na itago sa akin ang sikreto mo. Bala ko naman talagang sabihin sa'yo. Kaso lang, naipit ako ngayon bago pa man ako makapagtapat. Sa halip na sumagot pa sa kanya si Jacob, tinalikuran na siya nito. Hindi na hinayaan pang makapagpaliwanag. Nalunod naman sa tindi ng nararamdamang emosyon si Catherine. Sobrang bigat ng dibdib niya. Kahit ang pagpalahaw ay hindi niya na magawa. Asar na hinarap naman siya ni Sabrina. Ngayon, gagaan na din yung loob ko sa wakas. Alam kong hihiwalayan ka na ni Jacob at hindi na kayo magbabalikan pa. Nakakadiring halimaw. Bakit bilis niyong manghusga? Hindi man lang ninyo ako binibigyan ng pagkakataon. Dahil talaga namang kahusga-husga ka. Hoy! Jacob! Halika na! Jacob! Huwag mo akong iwanan!
Lubayan mo na ako, Catherine! Walang nagawa si Catherine nang iwan nga siya ni Jacob. Naiwan siyang nalugmok sa lupa. Hindi alam kung paano makababangon. Sadyang mahirap para sa kanya ang ginawa ni Jacob. Pero hindi siya nagtangkang humabol pa. Nanginginig na pinunasan niya ang mukhang luhaan. Wala akong magagawa. Kung talagang para sa'yo, isa akong mapanirang nilalang na naghahasik ng lagim. Alam ng Panginoon na ginagawa ko ang lahat para maging isang mabuting tao. Pero kung talagang halimaw ang tingin mo sa akin, sige, hahayaan kita sa mga pinaniniwalaan mo. Catherine, iha, Ginang Berta, ano ang ginagawa niyo rito? iha, anong nangyari sa'yo? Naparito ako dahil kanina ka pa nagwawala sa bahay mo. Isang babae ang lumapit kay Catherine at inalalayan siyang makatayo. Naawa ang ginang sa kanya dahil nasaksiyan nito ang lahat ng nangyari. Inakay siya nito at isinakay sa tricycle na nakaparada sa di kalayuan. Kasunod naman si Ginang Berta. Halika, sumakay ka na. Kailangan nating umuwi. Elena, alalayan mo ang iyong amo. Huwag ka nang malungkot, Catherine, iha. Huwag mo nang habulin pa ang mga mapagmataas sa mga taong yon. Ginang Berta, Elena, salamat po sa pagtulong ninyo. Pero hindi na kayo dapat nag-abalang lapitan pa ako. Alam ko naman na talagang wala akong kwentang babae. Hindi yan totoo, iha. Lahat tayo ay may halaga. Hindi pa lang marahil nakikita ni Jacob ang halaga mo. Gusto ko na pong mamatay. Hindi ko na kaya. Ate Catherine, huwag mong sabihin yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mong hindi dapat pinapangarap ng isang aswang ang kitli ng kanyang buhay. Baka nakalimutan mo, hindi madali ang lahat ng ating pinagdadaanan para makamit ang pinakamimiti nating katahimikan. Kaya huwag kang magsasalita ng parabang wala nang halaga ang lahat para sa'yo. Ano po pala ang inyong pinag-uusapan? Gulat na napatitig si Catherine kay Ginang Berta. Nagpalipat-lipat iyon hanggang kay Elena. Sa totoo lang, matagal niya na itong kilala. May mga ilang buwan na din, nagtitinda ito ng mga langis sa harapan ng simbahan, samantalang siya naman ay nasa palengke. Siya ang tindera ng isda. Kahit pangamalansa ang negosyo nila, hindi maipagkakailang may kaunlaran din naman ang nangyari sa kanya. Kung dati ay namimili lamang siya ng itinitindang isda sa dalampasigan, ngayon ay may sarili na siyang palaisdaan o fish pond. Ang natatanging tinda niya ay isdang tilapia na nakukuha lang naman sa murang halaga. Katuwang niya si Elena sa pagpapatakbo nito, kung minsan naman ay si Ginang Berta din mismo. Naputol sa pag-iisip si Catherine nang marinig muling magsalita ang ginang. Sa kasalukuyan, umuusad na ang kanilang sinasakyang tricycle. Ayusin mo yung sarili mo. Huwag kang magpapakita kay Jacob ng ganyan. Pakitang tao lamang pala ang Jacob na yan, Ate Catherine. Dapat lang siyang gantihan. Hindi makatarungan ang ginawa niyang panluloko sa'yo. Para saan pa kung maghahabol ako sa kanya? Ayos lang po sana kung nahuli niya ako may lalaki. O di kaya siya yung nagloko sa amin. Sa pamamagitan nun, hindi niya ako pandidirihan. Hindi niya ako itatakwil ng ganito. Saka huwag mo na akong isipin, Elena. Ayos lang ako. Kalimutan mo na ang nangyari. Kailangan mong palakasin ang loob mo. Maraming paraan para gumanti. Dapat po ba talaga? Bakit hindi? Kailangan lang naman siyang gantihan at ang bruha niyang kapatid sa ginawa nila sa iyo. Huwag kang papayag
na basta ka na lang nilang bigyan ng dahilan para sumuko. Hindi magawang kontrolin ni Catherine ang sinabi ng ginang. Alam niyang tama ito at may punto. Nang huminto ang tricycle sa harapan ng kanyang bahay, matamlay na bumaba si Catherine. Nagpasintabi naman si Elena na pupunta sa kusina. Ipinaganda sila ng makakain. Dumiretso naman si Catherine sa palaisdaan. Sinundan siya ni Ginang Berta na nagpatiuna na ito sa pagpasok. Humantong sila sa harapan ng kanyang malawak na fish pond. Kailangan mong tatagan ang loob mo, Catherine. Walang tao ang nais na makipaglapit sa atin. Sila ay tao at maruruming mag-isip. Samantalang tayo, na may halong ibang nilalang ang dugo, ay kaya pang maging mataas kaysa sa kanila. Nasa ating mga kamay ang paghusga sa kung ano ang pwede nating gawin sa kanila. Tama ka, Ginang Berta. Niloko ko ni Jacob. Pinagmukhang masama kahit hindi ko naman talaga gawain yun. Buhayin mo ay yung pagkaaswang, iha. Huwag kang papayag na basta ka na lang nila saktan. Wala kang makukuhang katarungan sa garbosa nilang paniniwala. Tayo ay mga bangkilan, baka nakakalimutan mo. Kailangan nating maglakas loob. Dahil tayo din naman ang kanilang ilalagay sa kapahamakan kapag hindi tayo natutong lumaban. Nang dahil sa kabaliwan ko kay Jacob, nakalimutan kong may kakayahan pala akong ibangon ng sarili ko. Napaisip si Catherine na nagmula siya sa lahi ng mga aswang. Hindi biro ang kanyang liping iniwan. Isa siyang dugong bangkilan, mga aswang na may mataas na level ng kapangyarihan. Iginagalang at kinatatakutan. Bakit nagpasindak siya kay Jacob? Kailangan niyang muling tumayo. Hindi pwedeng maiwan na lamang siya ng luhaan. Samantalang ang lalaking buntikan niya ng alayan ng lahat para bang wala lang kung kumilos. Nagawa pa siyang pagbuhatan ng kamay bago hiwalayan. Ang kanyang luhaang mukha ay nagbago. Napalitan ng kasuklam-suklam na reaksyon. Nagngangalit ang mga bagang at bakas ang panlilisik ng kanyang mga mata. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad at tumingin sa kawalan. Ang mga tao'y walang pinagkaiba sa halimaw. Aswang nga ako, pero marunong akong kumilala ng damdamin ng tao. Si Jacob, masahol pa siya sa isang kasuklam-suklam na nilalang. Magbabayad siya sa kanyang ginawa. Ipaghihiganti ko ang aking kasawian! Tama nga yang, Catherine. Huwag mong ipapakita sa mga taong iyan na nasasaktan ka. Kailangan silang magdusa. Magalit ka. Paglalaroon ko sila sa aking mga kamay, Ginang Berta. Ibabalik ko sa kanila ang lahat na masasamang bagay na ginawa nila sa akin. At huwag kang magpapakita sa kanila ng kahit katiting na awa. Dahil sa mga sulsul ng Ginang Berta, tuluyan na ngang nalunod sa galit at puot si Catherine. Taas baba ang kanyang dibdib habang humihinga ng malalim. Wala siyang ibang nasa isipan kundi ang makitang nasasaktan si Jacob at ang lahat ng mga taong malupit sa mga nagmamahal sa kanila. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, umusan lang orasyon, mga lingwaheng siya lamang ang nakakaintindi at nakabibigkas. Kasabay niyon, umihip ng malakas na hangin. Nakaramdam ng bigat ng kanyang katawan si Catherine. Umakyat ito mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang bibig hanggang sa hindi niya na makayanan at nagsuka na siya. Makailang beses din siyang dumuwal at naglabas ng kulay itim na mga munting hiyas. Ngunit sa katotohanan, ito ay mga itlog ng animoy
kitikiti na nag-uunang pumasok sa katawan ng alaga niyang tilapia. Humalakak si Ginang Berta sa nakita at pinuri si Catherine. Magaling! Magaling, Iha! Magaling ang ginawa mo. Ngayon, magsisimula na kaagad ang paghihiganti mo. Wala nang sino man ang mang-aapi sa'yo. Tama ka, Ginang Berta. Hindi ako papayag na isang hamak na murta lang ang magpapasakit sa akin. Pagbabayaran niya ang kapangasan niya. Ano ang pinaplano mo? Sisimulan ko na ang pangyayanggaw, Ginang Berta. Ikaw naman ang bahala sa pambibiktima. Palaganapin ang tagutom sa bayang ito. Nang sa ganon, wala na silang mapagpipilian kundi ang lumapit sa akin para bilhin ang tilapia ko. Labis na ginagalang ni Catherine ang kanyang sarili. Isa siyang bangkilan, mataas na uri ng aswang at pumapangalawa sa tinatawag na pinuno o supremo. Siya ay mula sa purong dugo ng makapangyariang dato noong araw. Mahalaga ang kanyang katauhan sa kanilang lipi sapagkat siya lang ang may kakayang magparami ng kanilang lahi. Kaya niyang maglabas sa kanyang bibig ng maraming mutyang itim o itlog ng aswang sa maikling sandali. Gagamitin niya ito para sa kanyang paghihiganti. Hinarap niya si Ginang Berta at hinawakan sa balikat. Maligayang pagbabalik, anak ng aming Supremo. Alam kong masisimulan na natin ang tunay nating pakay dito sa syudad. Huwag kang mag-alala. Ang iniuutos mo ay gagawin ko. Siguradong matutuwa si Ama sa gagawin ko kapag umabot ito sa kanyang kaalaman sa liblib na probinsya na tinitirhan natin. Siguradong hihirangin niya ako bilang kanyang kanang kamay. Sigurado yan, Iha. Malalaman niya ngayon kung gaano ka kabangis. Magpahinga na tayo, Ginang Berta. Bukas natin sisimulan ang ating plano. Mabuti pa nga. Kinaumagahan, sinimulan na ni Catherine at Ginang Berta ang kanilang plano. Lahat ng mga taong may alagang baboy, kambing, baka at kalabaw ay sinuyod nila. Inalam kung saan ito itinatali at dito na sila aatake. Pagsapit ng gabi, nangangalit ang mga bagang na nilantakan nila ang mga ito. Wala silang itinira. Lahat ng kanilang daraanan ay pinaghahasikan ng lagim. Kaya naman, halos magwala na ang lahat ng mga tao sa ginawa ng dalawa. Ang problema, wala man lang silang malinaw na taong mapagbibintangan. Iba pa rin talaga ang lamang loob at dugo ng tao kumpara sa hayop. Mas masarap at malinamnam ang laman ng tao. Catherine, Iha. Pero ang misyon natin ay manghawa. Kaya alam kong magagawa natin ang mga ito. Kung itatanim natin sa isipan natin na ang misyon natin ay magparami ng lahi. Naiintindihan kita. Umasa ka. Kinabukasan, naganda na si Catherine sa paggawa ng kanyang natatanging misyon. Binuksan niya ang pagkalawak-lawak na gate ng kanyang palaisdaan. Hinayaang pumasok ang mga tao. Karamihan sa kanila ay mga suki niyang namimili ng kanyang panindang isda. Catherine, Iha. Madam, halika. Marami kaming fresh ngayon. Nakahanda ng i-harvest. Gusto ko yan. Matutuwa si Mister dahil ipagluluto ko siya mamaya. Pansin ko yata na marami ang inyong pinamili. Oo, alam mo bang minalas kami ngayong araw? Ang aming alagang baboy, natagpo ang patay sa silong ng aming bahay. Butas na ang katawan at nawawala ang lamang loob. Palihim nang umisi si Catherine. Alam niyang sinimulan na ni Ginang Berta ang trabaho nito kagabi. Yun ay ang patayin ang mga lagang hayop ng bawat mamamayan. Nang sa gayon, makaranas sila ng kagipitan
at walang ibang mapupuntahan kundi ang palaisdaan. Naku, napakasama naman pala ng sinapit ng inyong alaga. Oo, kaya dito na muna ako bibili ng ulam. Gusto kong ipaghanda ng masarap na makakain ang aking irog. Napatiimbagang si Catherine sa kanyang narinig. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa ang mga salitang walang forever. Kaya hindi niya maiwasang mapaigtad nang mag-crack ang hawak niyang calculator sa sobrang higpit ng pagkakakuyom niya. Hinayaan niyang mamili ng tilapia ang kanyang mga suki. May katulong siya para asikasuhin ang mga ito. Isang ordinaryong taong nagngangalang Elena. Matanda lang siya kay Elena ng mga 3 taon, kaya ate ang tawag dito sa kanya. Ang dalaga ang tagabalot at nagtitimbang. Siya din ang tumatanggap ng bayad at nagsusukli. Mabait naman si Elena, mapagkakatiwalaan. Kaya galit si Catherine sa mga manloloko. Hindi niya magawang idamay si Elena sa mga tao. Nagsiuwian na mga suki niya pagkatapos makapamili. Ngunit hindi pa tapos ang paninda nila. May ilang parokyano pang sinadya na siya dahil bukod sa mura ay nakasisiguro silang malinis at maayos ang paninda ni Catherine. Hindi kagaya sa palengke na kung minsan dinadaya ang mga timbang para lang may sobra ang kita. Ate Kat, mukhang malaki ang kinita natin ngayon. Mabuti naman. Bala kong bumili ng lupa sa kabilang bayan. Tapos magpapatayo na naman ako ng panibagong palaisdaan. Ang swerte siguro ng mapapangasawa mo, ate. Kay sipag mo kaya. Hindi niya nakita sa akin yun, Elena. Pinagpalit niya ako sa iba. Napakasama naman pala niya. Pasensya na, Ate Catherine, ah. Nasira ko pa yata ang araw mo. Ayos lang naman yun, Elena. Hindi naman dapat ikagalit ang mga tanong dahil normal lang naman talaga sa atin yun. Ang hindi normal ay ang manloko ng kapwa. Tama ka po dyan, Ate Kat. Kaya nga ayoko muna makipagnobyo. Ang dapat na ginagawa sa mga manloloko, pinapatay, Elena. Hindi na sila dapat binibigyan ng pagkakataon. Naalala ko tuloy yung kasawiang naranasan din ng nanay ko, Ate Kat. Yung pamilya na pinakiingatan ko, buong akala ko ay perpekto. Pero nawasak lang dahil sa isang pagkakamali. Isang pagtataksil na tila ba isang ani na kumakalat. Hanggang sa bawat isa sa amin ay naapektuhan na. Napabundong hininga na lamang si Catherine. Nakikita niya ang kanyang sarili kay Elena. Larawan ng isang babaeng wala man lang magawa para ipaglaban ang kanyang karapatan. Huwag kang mag-alala, Elena. Makakarma din ang lahat ng taong nagbabalak ng masama sa atin. Hintayin mo lang. Paano mo nasasabi yan, Ate Kat? May mga nakikita ka bang posibleng pangyayari na makakarma sila? May ginawa ka ba? Kumalma ka lang, Elena. Wala akong ginawa. Pero darating din ang karma para sa kanila. Kung sana hindi na sila namemerwisyo ng ibang tao. Baka umasenso pa sila sa kanilang mga buhay. Hindi niya maiwasang mapangisi nang maalala ang mukha ng mga taong bumili ng tinda niyang tilapia. Batid niyang sa mga sandaling iyon, niluluto ng mga ito ang isda at ilang minuto pa ang nalalabi, kakainin na namang ito ang pagkain. Sino mag-aakala na sa kabila ng malalapad ng ngiting meron sila ngayon ay ang lagim na nasa likod ng kanilang pagsasaluhan. Ang mga taong mapang-abuso ay siguradong magdudusa. Lahat ay matitikman ng mapait kong paghihiganti. Maghiganti? May ginawa ka ba, Ate Kat? Naputol ang kanilang pag-uusap nang may kotseng pumarada sa gate. Isang matangkad at mistisang babae ang bumaba mula doon. Nakangiti ito sa kanila. Kahit malayo pa lang, naniningkit na ang mga mata ni Elena at natutuwa nang makilala ito. Napansin naman iyon kaagad ni Catherine. Elena, kilala mo ba ang babaeng yan? Opo, ate. Siya isa din sa mga suki natin. Alam mo bang makailang beses na din siyang namamakyaw dito?
Talaga? Oo ate, may restaurant po kasi ang si Ma'am Christine. Mas lalong umisi pa si Catherine sa kanyang narinig. Ibig sabihin na mas may marami pang taong mahahawaan ng kanyang pag-aswang. Ngayon niya naisip na ipasabi sa mga mapanghusgang taong ito na pandirihan siya. Para saan pa? Gayong wala naman silang pinagkaiba sa kanya. Kaya naman, kailangan niya lang pagbutihan ang kanyang pagpaparami sa pamamagitan ng pagyayanggaw. Isang malawak na ngiti kaagad ang kanyang isinalubong sa di umano'y suki ng kanyang tauhan. Hi, madam! Hello? O-order pala ako ulit ng 10 kilong tilapia. Naku, sure madam. Fresh na fresh pa po ang aming tilapia. Gusto mo ba ng malalaki o yung katamtaman lang? Yung malalaki ang gusto ko. Tapos bigyan mo na din ako ng 5 kilong katamtaman lang sa laki. Sure. Kaagad niyang inutusan ang kanyang tauhang si Elena para asikasuhin ang binili ng kanilang customer. Siya naman ang umarap sa babae para sa bayad nito. Habang dumudukot sa bag ang dalaga para kunin ang pitaka, nakita niya ang mga larawang nakatago roon. Larawan ng babaeng kasama ang isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. Si Jacob. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay dahil sa labis na panggagalaiti. Kay bilis namang makahanap ng kapalit niya ang lalaking iyon. Tumabingi ang kanyang ngiti at hinarap si Christine. Siya ba ang nobyo mo, madam? Oo. Ikakasal na nga kami. Akala ko talaga hindi na kami magkakatuluyan. Sobrang lungkot ko nung malaman kong may pinagkakaabalan pala siyang iba. Pero nung magkumprontahan kami, napagtanto niyang ako daw ang mahal niya kaya iniwan niya ang sinasideline niyang ka-flirt. Kaya heto, dahil sa tuwa ko, magpapakain ako sa restaurant na pagmamayari ko. Gusto kong mag-thank you kay God dahil naging instrumento siya para maliwanagan si Jacob sa lahat ng kanyang mga kalokohan. Mabuti naman At loyal na loyal siya sa'yo. Oo. Dapat lang din na iwanan niya ang iba niyang kasintahan. Paano'y natatakot ako na baka pag nanganak ako, walang ama ang aking dinadala sa sinapupunan. Buntis ka? Oo. Saka mahirap ang lumaking walang ama ang isang bata. Di bali nang husgan ako. Huwag lang akong tawaging irresponsableng ina. Sa bagay, mahirap nga ang ganyan. Nagpaalam si Christine sa dalaga. Sinundan naman siya ng tingin ni Catherine. Seryoso ang mukha nito habang hindi mabilang kung ilang beses niya nang pinatay sa kanyang diwa si Jacob. Napipilitan pa siyang gumanti ng kaway nang magpaalam si Christine. Mga taksil! Mga hayop! Ate, may problema po ba? Dito ka lang, Elena. May kailangan akong puntahan. Sige po. Dahil sa likas na kakayahan ni Catherine bilang isang aswang, nagawa niyang sundan ng amoy nang kaaalis lang na si Christine. Nakarating siya sa isang restaurant sa duluhan ng kanilang bayan. Labis siyang nanggigil na makita si Christine na sinalubong ang manlolokong lalaking minsan na nga'y pinag-alayan niya ng lahat-lahat. Nangangati siyang lapitan ang mga ito, ngunit kailangan niyang ikalma ang kanyang sarili. Dahil nasa kalayuan siya, nagawa niyang makalapit sa mga ito nang hindi siya napapansin. Nag-anyong pusa pa si Catherine at dahan-dahang umiyaw palapit sa dalawang nag-uusap. Napakarami naman yung binili mo, mahal. Oo naman, mahal. Pupunta ngayon dito ang mama at papa mo, hindi ba? At pati na si Ate Sab. Alam ko naman na magkasundo kayo. Salamat naman kung ganun. Akala ko ayaw din sa akin ng ate mo, kagaya ng pag-ayaw niya sa ex mo. Hindi mangyayari yun. Maganda ka, mabait, mayaman at masipag. Lahat na ng magagandang qualities ng isang babae, taglay mo na. Dahil sa galit, hindi na napigilan ni Catherine ang magsalita.
Taglay ko din ng mga bagay na yun. Pero sadyang manloloko ka lang talaga. Kaya para sa'yo, kulang pa ang mga pinapakita ko. Ngunit dahil na din sa kanyang pag-anyong pusa, sadyang iyaw na lang ang lumalabas sa kanyang bibig na napansin kaagad ni Christine. Ay, ang ganda ng pusa. Maganda nga siya, mahal. Pero bitawan mo na yan. Baka kung saan galing yung pusang yan. Nako, hindi pwede. Magmula ngayon, aalagaan ko na ang pusang to. Walang nagawa si Jacob nang kargahin ni Christine ang pusa. Ipinasok ito sa opisina, binigyan ng makakain. Dahil nasa anyong pusa, pinanatili ni Catherine ang kalmado niyang pakiramdam. Nakamasid lamang siya sa kanyang among babae at ng kanyang manlulokong dating kasintahan. Siya namang paglapit ng isa pang pusa sa kanya. Base sa nakikita niyang lisik ang mga mata nito, ay alam niya kaagad na hindi ito normal na pusa. Ito si Ginang Berta. Kinausap siya nito. Anong ginagawa mo dito sa tahanan ng iyong karibal, Iha? Kinuha niya akong alaga nang magpanggap akong pusa, Ginang Berta. Pagkakataon ko na ito para mabantayan ang pagbabago ng katawan ng babaeng karibal ko. Oras na makakain siya ng tilapiyang nilagyan ko ng itim na mutya. Napakatalino mo, Catherine. Yan ang isa sa mga katangian na hindi kailanman aakalain ni Jacob na gagamitin niya laban sa iyo. Magsisisi siya sa ginawa niya sa akin. Bueno, kailangan ko nang umalis. Ako na muna ang magbabantay sa palaisdaan. Umalis na nga si Ginang Berta at muling nabaling kay Christine ang atensyon ni Catherine para sa kanya. Mukha namang mabait si Christine. Lamang naiinis siya tuwing naaalala niya ang babaeng naging dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Jacob. Napangisi siya nang kinain na nga ni Christine ang nakahaing inihaw na tilapia habang kasalo si Jacob. Grabe, ang sarap ng tilapiyang to ah. Idagdag pang napakasariwa at mura. Talaga? Mukhang magiging suki na naman natin yan ah. Saan palaisdaan ka ba nagpunta? Actually, ilang beses na din akong pabalik-balik doon. Kaso lang, isang beses ko palang nakitang may-ari ng palaisdaan. At kanina lang yun. Dahil sa narinig na mula si Jacob, nanlamig at inilapag ang kubyertos na hawak. Maging ang nagtatakang si Christine ay napatingin sa kanya. Oh, may problema ba, Jacob? Meron. Malaking malaki. At may kinalaman ito sa binili mong tilapia mula sa sarili mong karibal. Napatayo si Christine, hindi makapaniwala. Karibal? Ang babaeng may-ari? Siya ba ang babaeng pinaglaruan mo? Isa siyang aswang. Kaya marapat lang nasaktan ko siya. Hindi mo siya dapat niloko, Jacob. Napakabait niya. Sinaktan mo siya. At kakampihan mo pa talaga ang babaeng yun. Nagdiwang si Catherine sa isang sulok ng kwartong yun. Bagamat nagagalit siya sa panluloko ni Jacob, hindi niya maiwasang mamangha kay Christine. Sobrang bait nito. Nang muli niyang tingnan ang dalawa, sakto namang pabagsak si Christine sa sahig. Wala nang malay. Siya namang pagbalik ni Catherine sa kanyang tunay na anyo, labis namang ikinagulat ni Jacob. Kumusta ka, Jacob? Maligno ka! Nagpanggap ka pang pusa! Bakit? Natakot ka ba? Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi nga ba? Ay namumutla ka? Hayop ka! Kaya masama ang pakiramdam ko nung una pa lang. Alam kong may tinatago kang kakaibang katauhan na hindi kayang tiisin makasama ni Numan. Eh di lumabas din ang totoo. Manloloko ka! Inilapag ni Jacob ang kanyang walang malay na nobya sa sahig. Hinarap si Catherine,
Kitang-kita niya ang mabalasik nitong mukha at nanlilisik ang mga mata nito. Bakit ganyan ang mukha mo? Balak mo akong saktan, ganun ba? Dapat lang naman napatayin kita, hindi ba? Tutal naman, nandidiri ka sa akin. Lubusin mo na. Dahil pagkatapos ng gagawin ko sa'yo, talagang ikaw naman ang pandidirihan ng iba. Walang sabi-sabing sumugod sa kanya si Jacob. Suntok dito, suntok doon ang ginawa nito. Halos ibuhol niya ang buhok ni Catherine dahil sa labis niyang panggigigil. Ngunit ang mas nakakaasar lang sa lugar niya ay ang maliksi nitong kilos na parabang hindi malang natatakot na matamaan ng kamao. Lalaki ka, pero para kang bakla kung sumuntok. Yan lang ba talaga ang kaya mo? Walang hiya ka! Ikaw ang walang kahihiyan. Ngayon, tiisin mo ang gagawin ko sa babaeng pinili mo at sa magiging anak mo! Tila hudyat iyon para sumigaw ng napakalakas si Christine. Nagkamalay na ito, ngunit nasindak nang makita na may nakakasagupa ng isang nakasisindak na babae si Jacob. Hindi ako magpapatalo sa'yo! Hindi mo ba kayang kalabanin ng isang aswang na kagaya ko? Muling nagsagupaan ang dalawa, ngunit sumigaw ng pagkatinis-tinis si Christine. Hindi niya na matiis ang sama ng kanyang pakiramdam, kaya kinailangan niya ng sumigaw. Jacob! Tulungan mo ako! Anong nangyayari? Parang humahaba ang ngipin ko! Nagkakaroon ako ng pangil! Ano? Nanginginig na tumayo si Christine. Sinundan naman siya kaagad ni Jacob. Mahal, ano ba nangyayari? Layan mo ako, Jacob! Layan mo ako! Walang nagawa si Jacob nang iwanan siya ni Christine. Kasing bilis ng kidlat na umalis ito sa restaurant, ngunit nasundan naman ito ni Catherine. Nakangisi ang babae habang nakaabang sa kanyang karibal. Sinamaan ito ng tingin ni Christine. Ikaw! Ikaw ang babae sa palaisdaan! Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Ako nga. Kumusta na, mahal kong karibal? Huwag ka na magtaka kung bakit at paano kita nasundan. Ang katulad kong aswang ay kayang sundan ng kanyang kalahi. Saan man ito magpunta? Anong ginawa mo sa akin? Hindi ako aswang! Wala akong ginawa sa'yo. Pero kay Jacob ay mayroon. Isang parusa na alam kong magturusa siya. Bakit ako ang naapektuhan? Ngayon lang kita nakilala. Wala akong ginawang masama sa'yo. Si Jacob naman talagang pakay mo, hindi ba? Tama. At may koneksyon ka doon. Dahil alam mong masasaktan siya kapag nakita kanyang nasa alanganin at kasuklam-suklam na sitwasyon. Ayaw mo mang aminin. Alam mong mas mahalaga ka sa kanya kaysa sa akin. Kaya ikaw ang kailangan kong gamitin para magtusa siya! Sana siya na lang pinarusahan mo! Sana hindi na lang ako! Ito naman talaga ang ginagawa ko ngayon. Pinaparusahan ko siya sa pamamagitan mo. Napasigaw kaagad si Christine nang maramdaman ang paggalaw ng kanyang mga laman. Ang kanyang puso ay nag-iba ng tibok, mas lalo itong bumilis. Nagbago na din ang kulay ng mga mata ni Christine mula sa abuhin hanggang naging purong pula. Wala namang ibang ginawa si Catherine kundi ang tumawa ng tumawa. Yan ang nararapat sa inyo! Mga manloloko kayo! Bakit ako? Wala naman akong kasalanan sa'yo Pakiusap, Catherine. Huwag mo na akong idamay. Kung nais mong parusaan si Jacob, siya na lang. Hindi ko kinukonsinti ang mga masasamang bagay na ginawa niya. Ang gusto ko lang ay buhayin sa marangal at tamang paraan ng anak ko. Huli na, Christine. Nilamon na ako ng matinding pagnanais na makapagkigante. Kaya pasensyahan tayo! Huwag mo akong iwanan, Catherine! Tanggalin mo kung ano mang kababalaghang nilagay mo dito sa katawan ko! Naninggit ang mga mata ni Catherine.
Kitang-kita ang mga kakaibang nangyayari sa kanya, lalo na sa sinapupunan ni Christine. Gumagalaw ng itlog na pumasok sa katawan ng babae mula sa tilapyang kinain nito. Dahan-dahang kinakain na din ng itim na itlog ang sanggol hanggang sa naging uod na ito. Nginisihan niya si Christine. Hindi magtatagal. Magiging katulad mo na rin ako. Pareho na tayong kasusuklaman ng lalaking minahal natin. At ipinagpalit lang tayo sa kanyang kapritsyo. Pero mahal ako ni Jacob. Noon yun! Noong hindi ka pa aswang. Pero ngayon, alam natin na itatakwil ka niya. Lalo na kapag nalaman niyang kinain ang aswang mong binhi, ang sanggol sa iyong sinapupunan! Hindi! Huwag ang baby ko! Pakiusap! Huli na para bawiin ang lahat. Tinatamasa na ninyo ang tamis ng aking pag-iigante! Ilang sandali lang, nilisan niya na ang dalaga. Tila normal na taong binalik niya ang kanyang anyo bilang isang magandang babae at lumabas ng bahay ni Christine. Habang binabagtas ang kalsada, ay natatanaw din niya ang iba pang naging biktima ng paninda niyang tilapia. Lahat sila'y nagdurusa. Nang dumating siya sa bahay, nanatili siyang nakatanaw sa bintana. Tahimik na pinakikiramdaman ang paligid. Siya namang pagdating ni Ginang Berta at nakangising sumaludo sa kanya. Catherine, iha, naririyan ka na pala. Kumusta ang ating misyon? Umaayon sa napagplanuhan. Mabuti naman kung ganon. Maghintay tayo ng hanggang kabilugan ng buwan. Pagsapit ng gabing yon, marami na tayo. Hindi na ako nag-iisa. Paano naman ang utusan mong si Elena? Kailangan niya ding maging kagaya natin. Hindi mo pakikialaman si Elena Ginang Berta. Wala kang gagawin sa kanya at susundin mo ko. Ano naman ang nakita mo sa babaeng yun at pinagkakaingatan mo? Baka nakakalimutan mo, Catherine. Tao pa din siya. Pwede kanyang traidorin kagaya ng ginawa ng lalaking pinakamamahal mo. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya, Ginang Berta. Hindi ko maatim na pagdusahan niyang pait ng aking pinagdadaanan. Kaya hayaan mo siya. Alam kong hindi naman siya hadlang sa mga plano natin. Ikaw ang bahala. Basta sagutin mo ang mangyayari sa babaeng yan, sakali mang gumawa siya ng bagay na hindi kaaya-aya. Ako ang bahala sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang panghahawa hanggang sa lumaganap ito sa buong bayan. Marami na ang nagtatanong kung saan ang galing ang malawakang hawaan ng pag-aaswang. Marami ang nalungkot at nagulat, natakot at nawala ng pamilya. Walang sino mang nakaligtas, lalo na ang mga taong nakakain mismo ng tilapia. Saksi si Catherine sa lahat ng lagim na ipinilaganap niya, kaya naman habang pinagmamasdan niya ang mga tao, ginambala naman siya ni Elena. Ate, hindi ka ba natatakot sa lahat ng mga nangyayari sa ating bayan? Laganap na ang pangyayanggaw. Ni walang magawa ang mga albularyo para gamutin ang mga nahawaan. Hindi ako nababahala, Elena. Alam mo naman na pinapangarap ko ang bagay nito. Ito ang parusa ko kay Jacob sa pananakit niya at sa panloloko niya sa akin. Pero ate, si Jacob lang naman ang may kasalanan sa'yo. Bakit kailangan mo pang idamay ang lahat ng tao? Simple lang. Masakit ang mahusgahan, Elena. Sobra. Hindi ko kayang tiisin ng mahabang panahon ang pangungutya nila. Ang panghahawa na lang ang paraan para maging magkakatulad kami. Hindi naman lingid sa aking kaalaman ang tungkol sa tunay mong pagkatao. Pero bakit hinayaan mo akong manatiling ganito? Bakit hindi mo ako hinawaan? Iba ka sa kanila. Hindi ka masama. Mas lalong hindi ko kayang manakit ng kapwa. Kaya ang tanging magagawa ko para sa iyo ay ang pangalagaan ka. Natahimik sa narinig si Elena. Alam niyang mahal siya ng kanyang amo. Sa katunayan, itinuring siyang kapatid. Kaya naman, nagbasa siyang maging tapat kay Catherine. Ate,
may sasabihin po pala ako. Ano yun, Elena? Kailangan mong mag-ingat, ate. May ilang hindi nahawaan ng pagkaaswang. Ang lihim na nag-iimbestiga sa hiwagang nangyayari sa ating lugar. Naagaw iyon ng atensyon ni Catherine. Napatitig siya kay Elena. Bakit? Anong ginawa nila? Suki natin si Aling Merlinda, hindi ba? May anak kasi siyang hindi mapakali sa mga nangyayaring kababalaghan sa nayon. At lihim siyang nag-iimbestiga sa mga nangyayari sa ating lugar. May nadiskubre ba siya, Elena? Sa kasamaang palad ay meron, Ate Catherine. Nalaman niyang mula sa pangyayanggaw ang sakit na kumakalat sa ating lugar at may pinaghihinalaan siyang aswang. Sino? Hindi sumagot si Elena, pero humakbang siya papunta sa bintana. Tinanaw ang kapaligiran. Ilan sa mga kabahayan na naroon ay nananatiling sarado ang mga pinto at bintana mula nang sila ay mayanggaw. Ilan sa mga naapektuhan ay sadyang nahirapan na mag-adapt sa panibago nilang katauhan. Merong tila nagkarabis at nagwawala kapag nasa maliwanag na sikat ng araw. Isa sa mga naging bayolente, si Aling Merlinda. Balita ko kasi na wala raw sa katinuan si Aling Merlinda. Pero nang dalhin siya sa ospital at pinatingnan, wala namang makitang senyales na pagkabaliw sa kanya. At bakit kailangan niyo pang mag-imbestiga, Elena? Hindi matanggap ng anak ni Aling Merlinda ang nangyari sa kanya. Kinailangan niya magsiyasat at mag-ipon ng matitibay na ebidensya dahil naniniwala siya sa mga aswang, ate. Ibig mo bang sabihin, may nalaman siya sa malawakang panghahawang ginawa ko? Oo, ate. At nakuhanan kanya ng ebidensya. Kaso lang, nang ipakita niya ang mga ito sa mga tao, ay labis siyang nagulat. Hindi aswang ang nilalang na nais ng mga tao na itawag sa'yo, kundi isa ka raw mangkukulam. Tumawa si Catherine at umiling. Hindi siya makapaniwala na mag-aaksaya pa ng panahon ang anak ni Aling Merlinda para malaman ang pinagmulan ng pagkakasakit ng matanda. Na kung tutuusin, hindi naman talaga isang masaklap na kapalaran. Ano bang ayaw niya sa ginawa ko? Hindi ba siya natutuwa na binigyan ko ng kapangyarihan ng kanyang ina? Hindi naman po lahat ng tao ay naghahangad ng kapangyarihan, Ate Catherine. Ang iba sa kanila ay gusto lang ng payapang buhay. Isang klase ng buhay na malayo sa kaguluhan. At hindi ito mahanap ng anak ni Aling Merlinda dahil ayon sa kanya, kailangan daw na mapuksa ang sinong may kagagawa ng mga kababalaghan sa lugar na ito. Alam mong hindi sila magtatagumpay, hindi ba, Elena? Bilang iyong tauhan, nais kong maging tapat sa iyo, Ate Catherine. Wala akong ibang ginusto, kundi ang mailayo ka din sa mga bagay na pwedeng maghatid sa iyo sa kapahamakan. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko kanina sa palengke ang masamang binabalak ng mga tao sa iyo sa pangunguna ng anak ni Aling Merlinda. Ang mga taong hinawaan ko? Oo, Ate Catherine. Balak nilang tugisin ka mamaya, kaya bilang paghahanda, sana makahanap ka ng pagkakataong makatakas sa lugar na ito. Ayaw kita mapahamak, ate, kaya sana umalis ka na dito habang maaga pa. Hindi nakasagot si Catherine, pero mas lalong napuno ang dibdib niya ng galit. Hindi niya alam kung bakit ganito ang mga tao sa kanya. Dati ay hindi siya masama, ngunit pinaglalaroan ng mga ito ang damdamin niya. Kaya wala siyang pagpipilian, kundi ipakita ang taglay na katapangan. Kaya buo ang desisyong hinarap niya si Elena. Haharapin ko ang galit nila sa akin, Elena. Ikaw ang kailangan ng umalis. Ayoko mapahama ka. Kaya hanggat maaga pa, ayusin mo na ang mga gamit mo. Lumuwas ka sa Maynila. Magbagong buhay ka doon. Bibigyan kita ng puhunan. Pero ate, ayoko. Kung aalis man ako dito, ay kasama kita dapat. Ikaw lang ang pamilya ko. Wala na akong ibang mapupuntahan. Iligtas mo ang sarili mo. Mahalaga ka sa akin, kaya ako ito ginagawa sa'yo. Ate, maawa ka naman. Wag po. Nagulantang na sila nang marinig ang matinis na sigaw ni Ginang Berta.
Sa bungad pa lang ng gate, nagmamadaling sumilip si Katrina at napasinghap nang makita ang kawawang ginang na pinagtutulungan ng mga taong bayan. May dala silang sulu at itaka, baka sa kanilang muka ang matinding galit nang kahit na sino'y hindi kayang pawiin, hindi na nakatiis. Sininghala na ni Catherine ang mga tao. Ako ang kailangan ninyo! Kaya lubayan ninyo ang ginang! Wala siyang kasalanan! Rico? Ikaw si Rico, tama. Alam kong masaklap ang sinapit ng nanay Merlinda mo. Pero hindi mo dapat solusyonan ng kasalanan ang isa pang kasalanan. Tumahimik kayo! Hindi ninyo alam kung anong nararamdaman ko! Huwag kang makikinig sa kanila, Catherine. Dapat silang mamatay. Baka nakakalimutan mo na sila ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay mo. Tumahimik ka, tanda! Hindi ka dapat na sumasabat sa mga bagay na wala ka naman talagang kinalaman. Itinaas ni Rico ang kanyang hawak na punyal, ngunit nakapanlaban pa si Ginang Berta. Nakawala ito sa mahigpit ng pagkakahawak ng mga tao at nagbago ang anyo sa mismong harapan nila. Nagimbal ang lahat, lalo na ang pinuno nila. Anong klase kang halimaw? Kung ganon, ikaw pala ang tauhan ng mangkukulam na si Catherine! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ngayong gabi, uubusin ko kayong lahat! Hindi ako papayag na mabuhay pa kayo at magasik ng lagim! Hindi ka na magtatagumpay, iho. Ngayon pa lang, papatayin na kita. Nagsagupaan ang dalawa, nagkalmutan at nagpagulong-gulong sa lupa. Walang sino man ang nais magpadaig, kaya sinamantala ni Catherine ang pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang ulo sa maliwanag na buwan at hinayaang lamunin ng kagandahan nito ang kanyang diwa. Siya namang paglapit sa kanya ni Elena. Walang saysay ang buhay ko. Kung hahayaan ninyo ang mga taong yan na patayin kayo, ate. Hindi ko kayang mawala kayo, ate. Anong binabalak mo? Hawaan mo na ako, ate. Hindi na ibang turing ko sa'yo. Kaya sana, hayaan mo na ako. Gusto kong tumulong. Kaya mo bang tiisin ang lahat na mangyayari sa'yo? Sakali mang payagan kita na maging isang aswang? Kakayanin ko, ate. Alam ko na para ito sa atin. Oras na maibigay ko sa iyong bertud. Wala nang atrasan nito. Kapag naging aswang ka, magagawa mo na ang lahat. Kaya mo nang pagalingin ang sarili mo. Marami kang tataglaging kakayahan. Pero wag na wag mong ilalabas ang bertud sa katawan mo. Dahil mamamatay ka. Naiintindihan ko, ate. At gagawin ko ang lahat. Makatulong lang sa'yo. Huminga ng malalim si Catherine, hinarap si Elena. Isang sumpa para sa mga tao ang maging aswang, ngunit may kaakibat itong kapangyarihan na kahit sino ay hindi kayang taglayin hanggat hindi ipinahihintulot. Kaya naman, kailangan na lamang niyang isipin ang pangahawa na gagawin niya kay Elena ay paggawad niya ng gantimpala dahil sa katapatan nito. Kung ganon, nakahanda ka na ba? Nakahanda ako anumang oras, ate Catherine. Kung ganon, ipikit mo ang iyong mga mata. Lumapit si Catherine kay Elena, kagaya ng ginawa niya nung unang magpalabas siya ng maraming itim na bertud at inihulog sa palaisdaan. Pumula ang mata niya, bumalasik ang anyo at ngumanga. Isang nagliliwanag na itim na bato ang lumabas sa kanyang bibig at nakalutang na naghihintay sa susunod niyang gagawin. Ilang sandali pa'y inilapit na ni Catherine ang labi niya sa labi ni Elena. Walang mali siyang hinalikan niya ang babae. Kung may makakita man sa kanila ngayon, paniguradong mandidiri sa pagiging immoral nila. Subalit ito lang ang dahilan upang maging ganap na aswang si Elena nang hindi na kailangang mahirapan pa. Ang isang bangkilan ay kayang gawing aswang sa mabilis na paraan ng taong nais niyang maging katulad nila.
sa pamamagitan ng paghalik. Nang matanggap na ni Elena ang kapangyarihang iginawad niya rito, tumirik na ang mata ni Elena. Kumislap at naging kasindak-sindak. Ilang sandali lang, natumba ito sa sahig. Nawala ng malay. Siya namang pagsigaw ni Ginang Berta. Tulungan mo ako, Catherine! May mga dalang pangotra ang mga taong ito! Magpahinga ka na muna, Elena. Alam kong pagising mo mamaya, ganap ka ng isang aswang. Kailangan ko munang tulungan si Ginang Berta. Huwag kang mag-alala, Ginang Berta! Pupuntahan na kita! Catherine! Bilisan mo! Hindi ko na kaya! Tumahimik ka, tanda! Dapat lang sa'yo ang mamatay! Hindi ka magtatagumpay! Hindi na nagpakainin pa si Catherine. Lumundag siya sa binata at lumapang sa harapan ni Ginang Berta at Rico. Kaagad siyang nagbago ng anyo. Inilabas ang kanyang katauhang aswang. Nagkaroon siya ng mahabang kuko at mapaniking pakpak. Dito na rin napaatras si Rico. Anong klaseng nilalang ka? Hindi mo ba alam? Kami ang mga bangkilan! Kami ay matataas na uri ng sinaunang aswang! Kami ay nagmula sa hanay ng kadatuan at dating mga babaylan! Kami ay nakipagkasundo sa pinunong aswang na si Supremo para gawaran ng ganitong klaseng kapangyarihan! Ibig sabihin, kayo ang kinikwento sa akin ni nanay. Ang mga makapangyarihang bangkilan na kayang baguhin ang anyo mula aso, baboy, pusa at ibon. Kami nga. At isang malaking pagkakamali ang ginawa mong paglapastangan sa aming katayuan. Hindi ka na makalalabas pa ng buhay sa lugar na ito. 10 lang iyong mga kasamang dinala sa aking baluarte! Umatras si Rico at namutla. Tila ngayon lang napagtanto ang pagkakamaling kanilang ginawa. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Nagdalawang isip kung tatakas na ba o hahayaan na lamang mamatay ang mga kasamahan na sumama sa kanya para ipagiganti ang kanyang ina. Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo. Maraming kakayahan ng mga bangkilan na hindi alam ng mga karaniwang tao. Kaya kung ako sa iyo, mas mabuti pang ipaubayo mo na lang sa akin ang buhay mo. Hindi! Hindi pwede! Hindi ako papayag! Hindi ko na naising maging aswang! Wala ka nang magagawa. Hindi mo ako mapipigilan dahil kamatayan at pagiging katulad lang namin ang pwede mong pagpilian. Ayoko! Walang nagawa si Rico nang lundagan siya ni Catherine. Iniangat ang kaliwa nitong kamay at sinakmal ang kanyang liig. Gimbal na nanlaki ang mga mata ni Rico. Hindi makapaniwala sa lakas na taglay ni Catherine. Kaya naman, nang makita niyang dihado na siya sa kanilang pagtatagisan ng lakas, wala na siyang pagpipilian, kundi hugutin ang kanyang nakatagong punyal sa tagiliran. Hindi ko mapapayagang magtagumpay ka sa ngarin mo! Papatayin kita! Hindi mo ko kayang saktan. At bakit naman hindi? Gayong papatayin na kita ngayon! Ikaw munang uunahin ko! Nahuli sa pag-atake si Catherine, kaya naman naiumang na ni Rico ang kanyang hawak na punyal sa harapan ni Catherine bago pa man ito tumama sa katawan ng dalaga. Isang rumaragasang nilalang ang mabilis pa sa hangin ang humarang at humadlang. Lumayan mo si Catherine! Mamamatay kayong lahat! Ikaw ang mamamatay! Gamit ang kanyang may kahabaang kuko, kinalmot niya si Rico, saka tumilapon sa di kalayuan. Hindi pa nakontento si Christine. Lumundag siya papalapit kay Rico. Walang babalang binaon niya ang kanyang mga kamay sa tiyan ng lalaki nito. Dito nasaksihan ng lahat kung gaano kabangis ang isang bagong hawang aswang
Nang makita ng mga nayanggaw ang pagbulwak ng dugo sa katawan ni Rico, kaagad siyang dinaluhong. Walang nagawa ang lalaki kundi sumigaw ng Saklolo! dahil halos pira-pirasuin na ng mga aswang ang kanyang laman. Tumayo naman si Christine, nilapitan si Catherine. Ayos ka lang ba, Catherine? Natatandaan kita. Ikaw ang kasintahan ni Jacob. Anong ginagawa mo rito sa aking balwarte? Bakit mo ko iniligtas? Napagtanto kong tama ang lahat ng sinabi mo. Isang malaking kahibangan ang ginawa kong pakikipaglapit sa lalaking walang paninindigan. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Tama ka nang sinabi mong mapaghusga ang kalahi niya. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Kahit nakita mismo ni Jacob ang nangyari sa akin, pinagtabuhay niya pa din ako. Hinusgahan at pinandirihan, hiyang-hiya ako sa aking sarili. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin ang lahat ng to. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Walang kwentang taong lalaking minahal natin. Niloko niya lang tayo. Hindi niya tayo pinakinggan sa lahat ng hinaing natin. Sa halip, siya ang umusgat na unang nagpakita ng kasamaan ng ugali. Nakunan ako dahil sa kanya. Sa galit ko, ako mismo ang lumantak sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Wala akong nagawa, Catherine. Hayok na hayok ako sa laman loob at sariwang dugo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa bagay na iyan. Ang kailangan lang ay masanay ang iyong katawang aswang. Paano ako masasanay kung walang sino man ang nais lumapit sa akin? Nakalimutan mo na ba, Christine? Nandito ako. Magkalahi tayo. At hindi kita pababayaan. Matapos ang ginawa mong pagliligtas sa akin. Naudlot ang kanilang pag-uusap nang lumapit ang isang lalaki. Kagaya ng kasama nito at duguan din ito. May hawak na punyal at sakal si Ginang Berta sa kaliwang kamay. Napasigaw si Christine sapagkat kilala niya pala ito. Albert, anong ibig sabihin nito? Pinatay ninyo ang aking kaibigang si Rico! Dapat lang siguro nagantihan ko kayo! Umalingaw-ngaw sa kailaliman ng gabi ang matinis na sigaw ng pagpigil ni Catherine. Sa mismong harapan nila, ginilitan ng liig si Ginang Berta. Kaya naman, hindi na nakapalagpa ang matanda at tumirik na lang basta ang mata. Ginang Berta! Ngayon nyo ipakita ang tapang ninyo! Bangkilan! Kahit saktan nyo ako ngayon, kaya ko ding gamutin ang sarili ko! Tama siya, Catherine. Hindi natin siya kayang saktan at palubhain. May hawak siyang mutya at baka tayo pang mapahamak sa gagawin nating pag-atake. Hindi! Pinatay niya si Ginang Berta! Dapat ko siyang parusahan! Huwag kang magpadalos-dalos, Catherine. May tamang panahon para sa mga bagay na yan. Kailangan na muna nating tumakas. Nagpupumigla si Catherine nang sapilitan siyang hilahin ni Christine palayo. Kailangan niyang itakas ang bangkilan dahil pwede itong mapahamak sa gagawin nito. Kapag umalis tayo, saan naman tayo pupunta? Baka nakakalimutan mo, Catherine. Mayaman din ako kagaya mo. Pero may mga lupain ako na mahirap tuntunin ng mga kalaban natin. Kaya natin magtago sa lugar na yun at magpalakas. Kung gano'n, kailangan ko muna magtiwala sa'yo. Halika na. Kailangan na nating umalis. Teka lang, si Elena. Ikaw na din na nagsabi na kayang hanapin ng aswang ang kauri niya. Naniniwala ako na kaya tayong sundan ni Elena, Catherine. Bago ako pumagitna sa inyo ni Rico, iniwan ko ang samyo ng aking pabango kay Elena. Oras na magising siya, hahanapin na din niya tayo. Gamit ang taglay nilang kakayahan, nag-anyong ibon ang dalawa. Lumipad palayo sa palaisdaan ni Catherine na siyang pinagsimula ng lahat ng kaguluhan. Walang pagsinda ng galit si Albert, lalo na at nakita niyang nagsitaka sina Catherine at Christine. Lingid sa kanyang kaalaman, nagising na si Elena at malalim ang tingin
ginagawad sa lalaking lapastangan na nagwasak ng baluarte ng kanyang pinaglilingkurang amo. Mga hayop kayo! Hinawaan niyo ang lahat ng kapitbahay ko! Pinatay pa ang kaibigan ko si Rico! Magbabayad kayo! Hindi ba dapat ay kami ang magsabi niyan sa'yo? Hindi ba dapat kami ang magsabi niyan sa'yo? Sino ka? Gumisi ng nakaririmarim si Elena. Nilibot niya ng tingin ng paligid at nakita ang mga tao sa lugar na kinaroroonan nila. Halos aswang na ang lahat. Kung hindi man malamig ng bangkay, kung saan nawala ang mga lamang loob at said ang dugo. Iniangat niya ang kanyang dalawang kamay, pinahaba ang kuko. Kay gaan ng kanyang pakiramdam ngayon, magagawa niya ng protektahan ang kanyang pinagsisilbihang amo. Ako ang maghahandog sa iyo ng kamatayan! Hindi ka magtatagumpay! Gutom ako! Hayaan mo na akong lantakan ang mga lamang loob mo! Napasigaw ng matini si Albert nang walang pakundangang dinalung siya ni Elena na hayok na inatake. Wala man lang naging saksi sa kanyang kamatayan maliban sa kulay puting dingding na dating tahanan ni Catherine kung saan pumalandit ang malapot at sariwang dugo ni Albert. Ang katahimikan ng gabi ay walang nagawa sa kanyang pagpanahaw hanggang sa ang tinis nito ay dahan-dahan ang naglalaho at tanging marahas na pagguya na lamang ang maririnig. Sa kabilang banda, lumipad naman sa ere ang dalawang ibon sa katauhan ni Christine at Catherine. Ang dalawang babaeng may dalisay na pagmamahal, ngunit nadungisan ng galit at hinanakit para sa isang lalaki. Sa kalagitnaan ng kanilang paglipad, huminto si Catherine at lumapag sa lupa. Saka muling bumalik sa dati niyang anyo. Kasunod namang gumaya sa kanya si Christine. Kat, ba't ka lumapag? Bakit tayo huminto? Natatanaw ko ang tahanan yung Christine. Ang bahay ng manloloko. Gumisi sa kanya si Catherine at hinawakan ang kanyang palad. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko naigaganti ang sarili ko sa mapanlinlang na lalaking yan. Kailangan natin silang parusahan bago tayo humayo sa ibang lugar para magsimula muli. Sa bagay, tama ka, hindi matatapos ang gabing ito hanggat hindi natin na ipatitikim sa kanila ang matamis nating ganti. Kung ganon, pumunta na tayo at simula ng pagpaparusa. Nag-anyong ahas si Christine at hinayaan ni Catherine na pumulupot sa kanyang braso. Nakangising naglakad naman ang dalaga papunta sa tahanan ng dalawang sakim na kapatid na walang ibang ginawa kundi ang manakit at manloko ng kaawa-awang babae. Samantala, sa loob ng bahay, abala sa pagbibilang ng malaking halaga ng perang papel si Sabrina habang naglilista naman sa isang notebook si Jacob. Ang galing mo talaga, Jacob! Ilang babae pa ba ang kailangan mong pagkapirahan? May dalawa pa, ate. Tapos na ako kay Catherine at Christine. Hindi nila alam na parte ng pagiging malambing ko sa kanila ang paghingi ko ng malalaking halaga. Naloko ko sila. Ay, siya naman talagang dapat, hindi ba? Kapag hindi ka nagpayaman at nag-ipon ng malaking halaga, hindi ka pakakasalan ni Ina. Yan ang tatandaan mo. Ginagawa ko naman ang lahat para mapansin ako ni Ina, di ba? Abay, dapat lang. Sikat na artista yang si Ina. Kaya hindi lahat ng lalaki basta-basta na lang kakapit sa kanya. Maswerte na kapag nakuha mo ang kanyang atensyon. Naikuyom ni Catherine ang kanyang mga palad dahil sa narinig. Ni minsan pala, wala ni isa man sa kanila ni Christine ang minahal ng lalaking ito. At ang masakla pa, binuntis ni Jacob ang mga babae. Kung ganyan, nasa dugo na pala ninyo ang pagiging manloloko. Pwes,
Gagawin ko naman ang lahat para bigyan kayo ng karma. Aba! At naririto ang aswang! Catherine! Hindi lang ako ang narito. Inilapag ni Catherine ang ahas na kanyang hawak. Hinayaan itong bumalik sa dating anyo. Ngunit ang kalahating katawan lamang nito pa itaas. Ang kanilang nakita at nagpasinda kay Sabrina sapagkat siya ay matatakutin sa ahas. Christine! Kamusta ka? Manlulokong kapatid ng lalaking dapat sana ay aking pakakasalan? Bakit ka naging ahas? Ito ang taglay kong kapangyarihan. Para sa gayon ay magawa ko namang makamit ang hustisya para sa pagkababae ko na niyurakan ng hinayupak mong kapatid! Muling ginamit ni Christine ang kanyang kakayahan na mag-anyong hayop at naging isang kobra na siyang nagpaputla kay Sabrina. Walang habas na pumulupot siya sa katawan ng natatarantang babae. Saka tinuklaw ito sa muka. Kasabay ng matinis na pagsigaw ni Sabrina ay ang pagbabago naman ang anyo ni Catherine na naging isang mabangis na malaking aso. Ngayon, oras na para harapin mo din ang kaparusahan na kay tagal ko nang pinapangarap na ikawat sa'yo! Wag! Kahit anong pagsigaw at tili ng magkakapatid, walang sino man ang nagnais tumulong sa kanila. May mga kapitbahay man sa paligid nila. Mas natutuwa pa ang mga ito sa kamatayan ng kanilang sinapit, sapagkat naghihintay din ang mga ito na may matira pa sa kanilang mga katawan nang sa gayon mapakinabangan pa ng mga balbal. Sa loob naman ng bahay, muling naging tao sina Catherine at Christine habang nagpupunas ng dugo sa kanilang mga bibig, kapwa may ngiti sa kanilang mga muka. Walang kasing sayang nararamdaman ko ngayon. Naigawad ko na sa iyo ang aking kaparusahan. Dapat lang ito sa mga pangahas na lalaking kagaya ni Jacob nang hindi na sila tularan ng iba. Maging ng kanyang salbahing kapatid, Catherine. Alam naman natin na pareho silang manluloko, hindi ba? Tama. At mula ngayon, tayo man ay magtatanda na. Hindi na tayo basta-basta magtitiwala sa mga taong nagpapakita ng interes sa atin. Ngunit balak lang pala tayong pasakitan. Halika na. Naghihintay na marahil ang ating panibagong tirahan. Alam kong magiging maayos na tayo doon. Tama. Tayong tatlo ni Elena. Nagngitian ang dalawa at magkahawak ng kamay na nilisan ang nasabi ng tahanan. Katulad ng kanilang napagkasunduan, muli silang nag-anyong ibon at lumipad. Habang papalayo naman sila, siyang pagkagulo ng mga balbal na nayanggaw din ni Catherine, pinasok nila ang tahanan ng magkakapatid, naganid at pinagpira-piraso ang kanilang katawan. Matagumpay na nakarating sa kanilang paroroonan ang dalawang babae. Hindi makapaniwala si Christine na nakarating sila doon sa lalong madaling panahon. Simulat sa pulang isilang ako, ngayon ko lang naranasan ang ganitong klaseng paglalakbay. Napakasarap maging ibon, Kat! Gaano man kaganda ang nararanasan mo, gusto ko pa din humingi sa iyo ng patawad. Dahil sa ginawa kong pangyayanggaw sa iyo, Christine. Mabuti kang babae. Ni ayaw mo makapanakit ng iba kung hindi rin lang kailangan. Pinatatawad na kita, Kat. Isa pa, hindi ka din naman masamang nilalang. Sadyang may mga bagay lang talaga na hindi natin magawang kontrolin. Gaano pa natin ito kaayaw? Salamat, Christine. Hindi ko akalaing tayo pa pala magkakasama sa huli. Tayo lang din naman na magkakampi. Kaya makakaasa ka na gagawin ko ang lahat para mapangalagaan ang ating katauhan. Wala nang sino man ang manganghasasaktan tayo. Alam ko naman yon. Kaya kailangan, simulan na natin ang pagpapatayo muli sa mga bagay na nawala sa atin sa dati nating tirahan.
Lumipas ang mga araw. Naging abala si Catherine at Christine sa pagtatayo ng kanilang negosyo. Nagtulungan sila at ginawa ang mga bagay na dapat magkapatid lang ang nakakaisip, hanggang sa mapanumbalik muli ang kanilang matayog na pangkabuhayan katulad ng dati. Isang palaisdaan uli ang kinabubuhay ng dalaga. Marami silang naging suki at ito ang naging daan para lumaki ang kanilang kita. Masaya ako at mukhang muli nating mababawi ang lahat ng nawala. Sana naman, wala namang gulo sa atin sa lugar na ito. Tama ka, Kat. Kaya naman sisiguraduhin ko na magiging maayos ang kalagayan ng ating negosyo sa lugar na to. Malayo na tayo sa dati nating tirahan. Ayoko nang muli pa nila tayong tugisin at paratangan sa kahit na ano. Sa labas ng kanilang palaisdaan, isang babaeng dayo ang kahihinto pa lamang. Halatang malayo ang lugar na kanyang pinanggalingan, ngunit hindi ito inda sa kanyang katawan. Kailangan niya mahanap ang mga taong pakay para naman makapagpahinga na siya. Nilingon niya ang paligid at ngumiti sa pagkakataong iyon. Nakalitaw na ang kanyang taglay na kagandahan. Balingkinitan ang katawan na animoy Diyos ang bumaba mula sa langit. Siya ay walang iba kundi si Elena. Nilapitan niya ang isang ali na abala sa pagbabahig ng kanyang panindang prutas. Magandang umaga, Ginang. Pwede ba akong magtanong? Ay, oo naman. Ano bang gusto mong itanong? May alam ka po bang palaisdahan ng tilapia sa lugar na ito? Ay, oo naman. Kaso iilan lang talaga ang naglalakad sa loob at pumapasok sa palaisdaang yun. Nasa loob kasi ang tahanan ng dalawang babaeng may-ari na pinagbibintangan silang aswang ng ibang mga taga rito. Aswang? Bakit naman? May nakakita kasing isang trabahante. Minsan daw na nagsuka ang isa sa mga babae. At nagduwal ng maraming itim na itlog sa kanyang palaisdaan. Nilamon ito ng mga isda na binili ng mga tao. Kaya sila nagkakasakit. Nakakatakot naman. Tumalikod siya at hindi pinakita sa matanda ang pagsilay ng kanyang ngiti. Kung saan-saan ko hinanap ang aking amo, dito ko lang pala siya matatagpuan. Masaya ako na malamang asensado na siya ulit at hindi na nahihirapan. May sinasabi ka ba ha? Wala po. Saan bandang sinasabi niyong tilapia ni Catherine? Nagmamadali kasi ako at kailangan ko makausap ang may-ari. Sa kulay pulang gate na yan ha? Tumiretso ka lang. Maraming salamat po. Nilisan niya ang matanda at naglakad papunta sa tinutungo niyang gate. Dito niya nalaman na may ginawa na naman ang kanyang pinakamamahal na amo nang makasalubong ang dalawang babae. Isang matanda at isang may kabataan pa na nagbulong-bulungan. Naisip niyang batiin ang mga ito. Nagpakilala ang mas matanda bilang si Aling Ami. Kumusta kayo? Ay ayos lang kami, iha. Ay ikaw saan ka patutungo? Sa tilapyahan po. Panginoon ko, huwag kang papasok sa bahay na yan. Kung gusto mo pang mabuhay ng matiwasay. Bakit? Anong nangyari? Ay hindi mo ba alam? Aswang ang dalawang babaeng naninirahan yan. Marami na din silang naawahan sa lugar namin. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na pakialaman sila. Sapagkat kilala ang lugar na ito bilang ang unang tirahan ng ama ng isa sa mga babae dyan sa loob. Talaga po? Sino ang ama niya? Ay tinatawag siyang Pinunong Aswang, ang Supremo. Mas lalong lumawak ang ngisi ni Elena. Humakbang siya ng ilang beses, labis na ikinabalisa na mag-ina. Napahawak ito sa kanilang braso at napatitig sa kanya. Isa ka ba sa kanila? Tumpak. Nahulaan mo, Ali. Dahil sa iyong taglay na katalinuhan, iimbitahan kita
pabalik sa loob. Hindi kami sasama sa'yo! Subalit 2 nakaitim na lalaki ang lumabas ng gate. Hindi na pabalik ang mag-ina. Kaya't nagsisigaw na pumalahaw ito. Wala silang nagawa dahil hawak na ng mga aswang ang lugar na yun. Matalino na lang talaga ang mga taong mas piniling lumayo at iniwan ang kanilang mga lupain kaysa magpalamon sa mga aswang sa malawak na bakuran. Sinalubong ni na Catherine at Christine si Elena. Mahigpit silang nagyakapan at nagkumustahan. Magandang pataba ang tilapia sa katawan ng mga tao. Nalalaman kaagad namin kung sino ang magiging kalahi niyan, kung sino ang ihahanda para sa alay. Kagaya ba ng mag-inang yun? Oo. At ngayong gabi, nakahanda na silang katayin para sa nalalapit na anibersaryo ng ating pagkaaswang. Maligayang pagdating, Elena! Ngayon ay kumpleto na tayo. Mas mapapalaganap na natin ang paghasik ng lagim at uunahin natin ang mga lalaking manloloko. Hilam na sa luha